At this point in time, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya't bilang pagbibigay galang, tayo na po'y alerto ng tumayo. Amen? Para mga minamahal ko, tayo po'y makakain na ng spiritual na pagkain. Narito po ating pong pinagpalang mga ngaral, ating pong beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Noel, or beloved Elder. Taas natin ating mga kamay maminamahal. Let us pray. Opo, dakilat mapagpala naming Diyos sa manami sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Muli sa maghapong ito ang aming marubdub at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba ay aming ipinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na sama-sama muli kami magkakapatid, sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa manunang yugto, madalang gawaing nilangisan, ang mga papuring awit na minayaalay, ang mga patutuo, ang pagbibigay ng may katapatan at ang awitin, yung mga awit na minadarama ay napakatamis na presensya. Muli, sa pag-aaral ng iyong mga salita, bago namin pakinggan yung mga salita, kami munang lahat na narito na nikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan na yung banal na dugo na magus sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po yung mga salita, pati na po yung ibang lingkod sa ganakin, wala po kong magagawa. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, aking sinasaway ang mga pag-aalinlangan, demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, cast out, in the mighty name of Jesus, and anoint thy word, O Lord. We bind the power of darkness, cast out from us right now. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Lakasan natin maminamahal. Say hallelujah, praise the Lord. Hindi po lalaya sa masamang espiritu maminamahal ang antok, kawalang gana kung hindi tayo sisigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen. At mabilis ang orasan, we give double honor and respect to the end-time prophet, our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. At lagi nating inaalaala ang nalalapit ng pag-alaala ng kapanganakan ng ating dearly beloved Assistant Pastor, Lena C. Almeda. Amen? Amen. This coming Thursday, next week. Amen? Sino nakaalala? Taas ang kamay. Ilan ang nakaalala? At akin din pong binabati ang kanilang minamahal at butihing mga anak, mga apo at mga manugang. At siyempre po sa ating mga beloved co-preachers, beloved elders, ating pong minamahal na mga kapatiran, at sa ating pong webcast at YouTube, live streaming viewers. Maaring araw sa kanila, maaring gabi. Amen? Amen? At dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach, ay alas 4:25 po, imponto ng hapon. Amen? Sa Pilipinas. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Asahan ninyo maminamahal na kapag ako ang tatayo, bago ako mag-take up ng another subject o another theme or another paksa, ay tapusin ko muna po talaga itong continuation ng 7 churches. At ilan na po ang ating na-take up maminamahal? Ilan na? Mga elders pa rin ang nakakasagot. Kayo po ba talaga ay nariyan, maminamahal? Tingnan niyo po, alam niyo po kung kayo po'y sumusunod sa pag-aaral, wala na po ngayong pumupunta diyan sa kantin. Pahalagahan na po itong ating pinag-aaralan. Wala pa po talaga kayong natutunan, sa totoo lang po. Lahat ng nandiyan sa kantin
andyan sa likod ng kantin, andyan sa gilid-gilid, wala pa kayong natutunan. Pag churches po ang pinag-uusapan, tayong lahat ang involved dito. Hindi po kayo exempted. Hindi ako exempted. Tayong lahat ang pinag-uusapan dito. Bakit ko sinabi na wala pa kayo naiintindihan? Ang pinag-uusapan dito, yung mga kahinaan natin. Napaka-iksi na panahon, 1 oras lang ang hiningi naman ng Panginoon. Sabi naman ng Panginoon, carry me 1 hour. Wednesday, wala nang 1 hour ang preaching. 30 minutes lang. Busy pa rin tayo. Kain ng kain. Gluttonous na kayo niyan. Kain ng kain. Hindi na nagpa-fasting. Andiyan sa kilikuan. Andiyan sa tagiliran. Kuy inis sa demonyo, maminamahal. Makita ko lang demonyo, balik-balian ko ng sungay sa pangalan ni Jesus. Inaalipin yung aking minamahal, iniibig ng mga kapatiran sa walang kwentang ideolohiya, walang kwentang kaalaman. Pang-apat na churches ang ating pinag-usapan, andyan pa rin kayo sa sulok-sulok, andyan pa rin kayo, grupo-grupo pa rin. Hindi kiniyak, hindi kayo natakot sa sarili. Kung kidlatan kayo ngayon, patay kayo, tuloy na kayo sa impyerno. Kung hindi ko kayo gaganyanin, maminamahal, hindi kayo magbago. Kayo yung tubig, anak. Pahing tubig. Kindly, Revelation, chapter 2, verses 18 up to 28. We are taking now the church in Thyatira. Pang-apat na church na ito. Na hanggang ngayon, aking minamahal, iniibig na kapatiran, dito po sa San Carlos City, Pangasinan, wala pa rin natutunan. 4 na po na churches ang aming pinag-aralan. Sa mga may natutunan at nandyan seryoso, I'm sorry po, hindi po kayo kasama. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Basa. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 2, talatay 18 hanggang 28, ito po ang nakasulat. At sa anghel ng iglesia sa Thyatira ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng ningas ng apoy at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuli. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa sa mga una. Datapwat mayroon akong laban sa iyo na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya ay nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi at siya'y ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. Narito, akin siyang iniraratay sa higaan at ang mga nakikiapid sa kanya sa malaking kapigatian, maliban na kung sila'y magsipagsisi sa kanyang mga gawa, at papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako'y yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso. At bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Datapwat sinasabi ko sa inyo, sa mga iba na nasa Thyatira, sa lahat ng walang aral na ito, na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni Satanas, gaya ng sinasabi nila, hindi na ako magpapasan sa inyo ng ibang pasan. Gayon may ang nasa inyo'y panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumarian. At ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. At sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal
gaya ng pagkadurog ng mga sisitlang lupa ng magpapalyok, gaya naman ng tinanggap ko sa aking Ama, at sa Kanya'y ibibigay ko ang tala sa umaga. Amen. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanang salita nating binasa. Minsan, maminamahal, hindi po tayo natututo kapag hindi tayo pagalitan. Inyong mga anak, itabi ninyo dahil kawawa yan. Bata pa lang yan ang natutunan. Pagdating dito, para lang naglalaro. Kailangan din nilang makapakinig ng salita ng Diyos. Itabi po ninyo inyong mga anak, maminamahal, at kung may mga katanungan yan, sagutin ninyo ayon sa inyong pagkaunawa. Dito po sa church ng Tiatira, na bagamat sa pasimula ang sabi ng sumulat, nagtala na si John the Beloved, bagamat mayroon lang iilang ayaw na mahal na Panginoon dito sa iglesyang ito, bibigyan ko muna kayo ng konting background. Ang Tiatira po, maminamahal, ay iyan po ay nasa palibot ng mga siyudad ng Pilipay, Macedonia. Nandyan po sa Acts chapter 16, mababasa po ninyo yan. 11 up to 12. Before 11, mga 9, 10, 11, 12, mababasa ninyo kung ano pong lugar yan dahil yan po ay isa sa missionary journey ng ating beloved Apostle Paul. At diyan maminamahal itong naobserbahan ni Apostle Paul, sinulat ni John the Beloved. At ito po ay sinulat na siya ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Sinulat ito maminamahal, gusto niyang sawayin at itama yung mga pagkakamali ng iglesia ng Tiatira. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Nasundan po ba ninyo ako, maminamahal? At ang pinaka-main topic dito, ang pinaka-main karakter na talagang galit na galit ang Diyos, na bagamat binanggit niya maminamahal dito sa mga talata, yung word na sinabi rito maminamahal sa 19, I know thy works and charity. Alam ko ang inyong gawa at inyong pagmamahal, ang inyong pagsiservisyo, the service, the faith, yung pananampalataya ninyo, pananampalataya natin, at yung pasensya, yung patience. Sinabi po rito, ibig sabihin may pasensya po ang iglesia ng Tiatira. At ang inyong mga gawa, and thy works, and the last to be more than the first. Ibig sabihin, hindi man sila perfecto, kagaya ng Church of Philadelphia, mamaya ay sa sunod nating pag-aaral, malaman ninyo, dahil ang Church of Philadelphia ay almost perfect church. Itong Tiatira, itong aking binasa sa verse 19, ito daw po ang makikita natin, ito daw po ang mga pag-uugali na napakagandang mga pag-uugali ng Church of Tiatira. Pero mayroon po doon sa church na nakahalo. Parang dito ba sa church, sa iglesia ng San Carlos, mayroon daw pong nakahalo dito na ang sinusunod. Mayroon daw nakahalo sa Church of Tiatira na kagaya daw po ng ipinasiliwalat, itinuturo yung pagdidesave ni Queen o Princess o dahil asawa siya maminamalang hari. Asawa siya ng hari, si Jezebel, Queen Jezebel. Na sa 1 King, basahin na lang ninyo sa inyong tahanan. Sa 1 King chapter 16 verse 31, 1 King chapter 21 verse 25 and 26. Malaman natin ang pag-uugali ni Queen Jezebel. Kung naalala ninyo maminamahal, yung laging pinipreach ng mahal na pastor, laging pinipreach ng ating pong mga tumatayo dito, na hinahanap at gustong patayin si Prophet Elijah, ang nag-utos po ay si Queen Jezebel. So,
si Queen Jezebel, maminamahal, ay nag-anyong prophetess. Propeta na babae. Prophetess. Amen. Kaya very deceiving. Makinig kayong mainam dahil ang buong akala ng mga kapatid kasi natin dito na saway tayo ng saway para na tayo mga sirang plaka dito sa pulpito. Hindi sila nakikinig. Akala kasi nila exempted sila. Hindi sila yung pinaturingan. Hindi sila yung pinag-uusapan. Makinig kayo dahil kayo po ang pinag-uusapan dito. Kayong mga suwail, kayo pong mga matagal na naming nire-rebuke na para ang kakapal ng ating mga muka. Kumapal ng ating mga muka na para bagang wala tayong nagawang pagkakamali at pagkakasala. Makinig kayo mainam dahil isa-isahin natin yan. Ang doktrina daw po ni Jezebel na ito maminamahal ang pinaka ayaw ng Diyos sa iglesia ng Tiatira ay unang-una nagpapanggap siyang propeta sa kabila ng siya ay false prophetess. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pangalawa po, influencer po si Queen Jezebel sa worldly practice. Yun pong mga uso ng sanlibutan. Influencer. Ibig sabihin kung anong uso po ng sanlibutan, tulad ng TikTok, tulad ng email, lalagi kong binabanggit sa tuwing pinag-usapan natin ito. Lahat ng mga nag-i-email, kasama kayo. Lahat ng nagti-TikTok, kasama po kayo. Mapa sa Instagram, mayroon daw po palang ibang klase pang TikTok sa Instagram na ginagawa ngayon. Kasama po kayo. Hindi kayo exempted. Lahat. Kung ako'y nagti-TikTok, kung ako'y nag-EML, kung ako'y mayroong mga ibang klaseng TikTok sa Instagram, kasama ako. Kung makitaan ninyo ako ng ganun, buwiltahan ninyo ako. Amen. Ang sabi rito, worldly influencer po si Queen Jezebel. At ang pangatlo dito na napaka-worst of all the worst, Jezebel is an idol worshippers. Ulitin ko po, ang idol worshippers is not only kneeling upon the altar of an idol. Hindi po ang mga nag-worship sa idolatry, yaon lamang lumuluhod sa larawang inanyuhan ni San Pablo, San Pedro, Mama Mary, kung ano-ano man maminamahal ang ating niluluhuran. Yung inyong pag-i-ML, yung inyo pong pagti-TikTok, yung inyo pong mga panahon na imbis makinig tayo ng Ebanghelyo ng kaligtasan, andyan karga-karga natin ang ating mga anak, andyan maminamahal iniisip natin ang ating trabaho, ang ating negosyo, ang ating hanap buhay. That is a kind of form of idolatry. Nandito po tayo upang mag-worship sa mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, maminamahal, walang exempted dito. Lagi namin binabanggit, we cannot serve two master. Naglilingkod ka sa Diyos, umaawit ka, tumutugtog ka, tumatayo ka sa pulpito, pero nag-i-ML ka. Nagtitiktok ka. Sinong pinalugdan mo sa email? Sinong pinalugdan mo sa TikTok? Si Satanas na demonyo. Tapos, andito ka, nag-worship ka sa mahal na Panginoon. Kaya ito po, maminamahal, ay paalala na po sa ating lahat. Pang-apat na church ito. Ibig kong tayo po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangangaral ng ating mga evangelista, beloved mama, dear na kanilang mga beloved children, ng mga ordained preacher, mga preachers maminamahal at talagang nagmamahal sa inyo, na makinig kayo. Pang-apat na churches, wala tayong naintindihan. Akala po, ni kanina kung hindi pa ako nagalit, akala nandito tayo sa palengke. Mas maingay pa kayo sa likod. May panahon dyan para mag-break mamaya. Kakain tayo mamaya, sabay-sabay tayo. Ililibre ko pa kayo. Huwag ninyong isabay sa pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Naintindihan po ninyo, maminamahal? Dahil yung inyong ginagawa, wala pa rin kayong natutunan. Tapos tayong tatlo, pang-apat na ito. Wala pa rin kayo natutunan. Dapat,
Yung joy na hinahanap natin, yung presensya ng mga Panginoon kikilos sa ating kalagitnaan, nararamdaman na natin. Dahil pang-apat na ito, ibig sabihin, 3 na lang, matatapos na yung 7 churches, 7 klaseng iglesia, noong panahon at hanggang ngayon still exist. Amen? Amen? Ito, iglesia na daw maminamahal, ang sabi rito, hindi lamang idol worshiper, kung hindi ito pa ay nagtuturo ng tinatawag na deep things of Satan or Satan. Ano po yung mga deep things about Satan? Sa ngayon maminamahal, di ba, mayroon ng mga satanic worship, amen? Mayroon ng mga satanic sign, yung ganyan, satanic sign po ito. Sa ngayon maminamahal, yung iba, ang kaluluwa nila ibininta na kay Satanas para magtagumpay ang kanilang business, ang kanilang gustong maabot sa buhay. Amen? Ito daw po ay turo ni Jezebel. 1 Corinthians chapter 2 verse 10, pakibasa. Ang deep maminamahal came from the words batos, sa Greek word. Ang deep, ibig sabihin malalim. Yung mga malalalim na mga gusto ni Satanas, yun ang gustong alamin ng mga millennials ngayon. Samantalang ang gusto ng Diyos ay yung ating babasahin. Basa, Kylie. Sa aklat ng 1 Korinto, kabanata 2, ang talatay 8, ay ang talatay 10. Amen. Ito po ang sinasabi. Ngunit ang mga ito'y ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Hindi po sa English. But God hath revealed them. Revealed, ipinaliwanag, ipinakilala unto us His Spirit. For the Spirit searcheth all things. Imbis ang ating i-search ay about spiritual things, ang kanilang nire-research ngayon is about Satan's things. Nakakatakot ang mga bata ngayon. Tingnan niyo po sa Metro Manila, problema na ng mga mayors, ng mga barangay captain. Ayan, nagrarambulan. Hindi nila mapakulong sandali lang dahil kung kanilang patatagalin doon sa kulungan, ma-abuse ang karapatan ng mga bata. Pumunta kayo sa Amerika ngayon. Yung ninang ko, ang sabi niya, nabaliktad ang mundo sa Amerika, beloved ordained preacher. Kami tinuturuan ng aming mga bata, mga anak, mga apo namin. Alam niyo mga apo? Mga apo nila, tinuturuan ng mga matatanda. Bakit? Nasaktan mo, nakurot mo, tawag na 911. Andiyan na kagad ang pulis, handcuff ka. Dito, ganun din. Nangyari sa akin dito. Walang karapatan yung mga taong pumupunta dito, yung mga bata dito, alam ninyo yan? Pinagkukuha, pandemic pa. Eh kung hindi lang umatras ang ating mga beloved babies, si mga beloved babies natin, beloved parents in the Lord, kulong yung mga gumagawa. Solemn assembly, kanilang sisirain, pakialaman, dahil sila ang nasa puder, ganun maminamahal. Dito sa ministeryong ito, tinuturuan tayo. Tinuturuan kayo ng sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, na dapat ang mga deep things of God ang dapat pag-aaralan. Hindi po deep things ni Satanas na ngayon pagkatapos mapanood ng mga bata, lalabas at magwiwilga, lalabas at magpapatayan, magsusuntukan kung anong ginagawa. Hindi masaway dahil mayroong batas na huwag pakialaman ang mga bata. Say, how true? Di, totoo yung sinabi ni John the Beloved, totoo yung sinabi ni Apostle Paul na dinanas nila during their times, na until our times is still existing. Pumalakpak po ang nakaunawa at nakaintindi sa ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, sabihin ninyo, exempted tayo? Exempted kayo? Wala exempted dito. Kasama po yung ibang likod, kasama yung aking mahal na anak. Ano pa? Panglima,
spiritual fornication. Colossians chapter 3 verse 5. Yun daw ang mga doktrina ni Jezebel. Tapos na natin pinag-aralan doon sa 3 churches, yung mga binabanggit natin na mga ginagawa hanggang ngayon na hindi pa rin tumitigil, yung grupo-grupo, paninira, lahat-lahat tapos na. Dahil nandoon na sa 3 churches. Ngayon, iba itong ating pinag-usapan, ayaw pa rin makinig. Dahil sinasabi naman nila, hindi ako kasama dyan, kuya. Exempted ako dyan. Pero ginagawa nila, basa. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Kolosas, Kabanata 3, talatay 5, ito po ang nakasulat, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nanga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. O, ayan. Yung iba diyang binabanggit, katulad na sa English, ayan o, mortify therefore your members which are upon the earth. Nasa makasanlibutan, fornication. Ang fornication, maminamahal, ay pakikiapid doon sa ating binasa. Hindi lang pakikiapid na ang asawa na may asawa, puwapatol sa may asawa, kahit mga may asawa na, gusto pang may 2 asawa, may 3 asawa, may 4 asawa, dahil ang pagkalam natin, yan ang fornication. Mayroong tinatawag na spiritual fornication. Kung ikay taga Jesus Miracle Crusade International Ministry at nanunood ka pa ng ibang mga mangangaral, hindi ka nakukuntinto, that is spiritual fornication. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi pa tayo nakukuntinto sa turo ng ating minamahal, kinagalang na pastor, ang huling propeta na sa pamagitan ng kanyang pangangaral, nagbago ka. Gumaling ang karamdaman mong cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri ng karamdaman, lahat ng mga problema mo nalulutas. Hindi ka nakukuntinto. Nakikinig ka doon sa aral ni Jezebel. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Uncleanness, inordinate. Mga bayot, mga bakla. Amen. Amen. Mga tumboy, affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Lahat ng nakasulat sa taas hanggang sa baba. If we sum it, it is all idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pinakaayaw ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Sabihin mo, Kuya, bakit sinabi mong sumasamba ako kay Satanas? Nag-i-email lang ako. Sumasamba ka kay Satanas dahil ang ginagawa mo, sumasamba ka na sa email, nagtitiktok ka na, imbis nandito ka para purihin ng Diyos, ibigay ang pinakamataas na papuri, dinisib ang isip mo, ang puso mo, dinisib ni Satanas, ni Jezebel, amen, si Jezebel ay kanang, ano lang yan, kanang kamay lang ni Satanas, kaliwang kamay lang ni Satanas, samantalang ikaw ay Kristiyanong tunay. Ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Bakit ka magpadaya? Amen? Masakit ang katotohanan, pero ang katotohanan magpapalaya sa atin. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Spiritual fornication. Nagtuturo daw po si Jezebel ng unrepented attitude. Ano po ba yung unrepented attitude? Pakibasa po muli ang Revelation chapter 2 verse 21 at Hebrews chapter 10 verse 26 and 27. Kindly, pakihanda po ang Ezekiel chapter 32 verse 25. Praise the Lord. Unahin muna natin itong sinabi kong bersikulo. Revelation chapter 2 verse 21 at ang Hebrew chapter 10 verse 26 and 27. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 2, talata po ay 21, ito po ang nakasulat. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi, at siya'y ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. Okay? Dito po sa Hebreo 10, talata 26 hanggang 27. Ito po ang nakasulat. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala,
pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Asan po ang katuwiran ninyo na hindi kayo kasama? Lahat ng tumatayo dito, mula nang pinag-aralan natin yung 7 churches, 4 na churches ang ating tinatalakay, nagsisi ba kayo sa mga kasalanan ninyong ginawa? Pakitaas ng kamay sa mga nagsisi. Yung lakas ng loob, malakas na loob. Nagtaas ng kamay dahil nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Yang mga nagtataas ng kamay, pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Sa mga hindi, yun ang nagsabi ng Biblia, pinagpasisi sila, hindi sila nagsisisi. Di anong doktrina yan? Doktrina yan ni Jezebel. That is idol worship. Hindi po si Brother Buboy, maminamahal, ang nagdudoktrina nito. Biblia ang nagsasabi. Hindi po, maminamahal, si Brother Buboy ay gumawa ng panibagong aral. Panibagong aral, wala tayong panibagong aral. Aral ito ng ating mahal na pastor. Ang ating mahal na pastor ay champion sa pangangaral about idolatry. Ang ating beloved Mama Dear, champion sa pangangaral ng idolatry. Lumayas tayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibang muka, ibang klase ng pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi tayo nakikinig dahil akala ninyo, hindi kayo ang pinatuturingan. Hindi ako ang pinatuturingan. Tayong lahat ang pinatuturingan ng malapilal. Gusto ng Diyos, magbago tayo. Pinagpasisi kayo, hindi kayo nagsisi. Sige, manatili kayo diyan. Alam ninyo, ang bakla, ang tumboy, galing sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Basahin ninyo, nasa Biblia. Sa inyong bahay, Romans chapter 1, verse 18 up to 31. Sa inyo na lang bahay. Ibilta ninyo sa akin kung wala doon ang tumboy at bakla. Lahat ng tumboy at bakla galing sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Magalit na kayo na magalit, pero ito ang katotohanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Si Jezebel ay may unrepented attitude. At ang sabi rito, makinig kayo, judgment on Jezebel and her follower will follow. Judgment. Huhusgahan kayo. Sinabi ng 22, narito akin siyang iniraratay sa higaan at ang nakikiapid sa kanya sa malaking kapighatian, maliban na kung sila'y magsisi sa kanilang mga gawa. Behold, I will cast her into a bid. Nasa na po ba yun? Ba't nawala yung ating Anong nangyari, mga kapatid? Importante yan. Into a bid, and them that commit adultery with her into great tribulation. Sinabi rito, except they repent of their deeds. Don't you know that we are now in the great tribulation period? Wala kayong alam, Wala tayong alam. Nandito na po tayo sa great tribulation period. Bakit dumanas tayo? Dahil mayroon tayong mga kapatid na hindi ninyo sinasaway. Mayroon tayong mga choir member, mga instrumentalist, mga manggagawa, na kahit oras na ng pagpupuri, naguhubad pa sa likod. Mayroon tayong maminamahal, sinasaway ng sabi ng Biblia, hindi pa rin nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya kasama tayo sa great tribulation. Kahit anong pagpapakatino natin, kung hindi tayo maging brothers and sisters keeper, hindi natin pagmamalasakitan ng ating mahal na kapatid na kahit kaliwat kanan ang paninira, oo ka pa rin ng oo, sige ka pa rin ng sige. Yes, totoo yan. Ganyan yan si kuya, ganyan si ate, ganyan yan ang mga tumatayo. We are not attacking any individual here.
We are attacking Satan. We are attacking the works of Satan. We are attacking the works of Jezebel. Dahil marami pong mga doktrina ni Jezebel na inyo pa rin sinusunod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa Ezekiel, chapter 32, verse 25. Judgment, ha? Huhusgahan kayo, huhusgahan tayo, huhusgahan ako, huhusgahan tayong lahat. Kung patuloy nating sundin ang doktrina ni Jezebel. Basa. Sa aklat ng Ezekiel, Kabanata 32, ang talatay 25, ganitong sinasabi, inilagay nila ang kanyang higaan sa gitna ng mga patay, na kasama ng buong karamihan niya. Ang kanyang mga libingan ay nasa palibot niya, silang lahat na dituli na nakapatay sa pamamagitan ng tabak, sapagkat nakapangilabot sila sa lupain ng buhay, at dinala nila ang kanilang kahihiyan na kasama ng nagsibaba sa hukay, siya'y nalagay sa gitna niyong nangapatay. Amen. Tiyan mo, ha? Hindi ito Bisaya pa tumo-tumo. Hindi ito gawa-gawa ng ibang lingkod. Basahin natin ng mainam. They have set her a bed in the midst of the slain with all her multitude. Si Queen Jezebel, yung kanyang pakikiapid, yung kanyang panluluko sa mga Kristiyano, si Satanas na nag-anyong kapwa ninyo mananampalataya, na kung ano-anong mga pinagsasabi, anong mga pinagagawa, ang sabi rito, hallelujah, papatayin daw po siya sa gitna ninyo. Makikita natin, he gives our round about him, all of them uncircumcised, slain by the sword, through their terror was, tuloy, caused in the land of the living, yet have they borne their shame with them that go down to the pit. He is put in the midst of them that be slain. Akala ninyo si Satanas lang dadalhin sa impyerno? Yung bottomless pit na binabanggit diyan? Yung bottomless pit na binabanggit sa Revelation? Isasama kayo! Isasama tayo! Yung hindi nakikinig sa mga mangangaral. Yung hindi nakikinig sa aral ng totoong pastor. Yung mga aral maminamahal na napakahalaga na hindi natin pinapahalagahan. Walang kwenta sa atin dahil magaling tayo, marunong tayo, tayo ang dapat sundin. Dahil kung wala tayo, hindi na matutuloy ang ating awitan, hindi na matutuloy ang tatayo dito para magpaawit, para tatayo, para magpatotoo, dahil ayaw mo nang magpatotoo. Masakit ang katotohanan. Pero maminamahal itong nararapat. Hindi ko sinasabi ditong perfecto ako at exempted ako dito sa aking pinapangaral. Kasama ang aking sarili dito sa aking pinapangaralan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya, sabihin man natin, ano ang kahinatnan ng Church of Thyatira na mayroon pa dito na iilan sa atin nagpapaalipin. Anong kahinatnan? Sinabi ng Biblia, dito sa Revelation chapter 2, verse 23, ako na lamang po magbabasa dahil medyo kinakapos na tayo ng oras. Sinabi rito, maminamahal, hallelujah, sa 23, at papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ang mga puso ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. No one can accept. Amen? Wala pong makakatakas dito. Walang exemption. Amen? Amen? Kaya kung tayo gustong magpakatino, ang dami na nating matino, dalhin na natin yung mga suwail. Anak mo kung suwail yan. Pamangkin mo, tatay mo, lolo mo, lula mo, nanay mo, dalhin mo na.
Sabihan mo na sila. Dahil kahit bata ka pa nagsasabi, sabi kay Timoteo, sabi ni Pablo, huwag mong ikahiya yung iyong kabataan, yung bata ka. Ipakita mo ang kumplitong halimbawa para hindi ka mapulaan. Kapag nakita ng mga matatanda na ikaw na bata, ginagawa mo ang mabuti, madadala sila at masasabi nila, totoo nga ang iyong narinig na mga pangangaral. Totoo nga ang inyong mga natutunan sa Jesus Miracle Crusade. Tumino kayo. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Wala palang patutunguhan. Amen? Ng mga sumusunod sa aral ni Jezebel. Mga matay pala sila, mga matay pala tayo. Amen? 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 Praise the Lord. Ezekiel chapter 14 verse 19 to 21. Malapit na tayo magtapos, 2 bersikulo na lang after this. Pakihanda. Ezekiel chapter 14 verse 19 and 21, din Revelation chapter 19 verse 15, at yung huli, Colossians chapter 3 verse 19 up to 23. Praise the Lord. Basa. Sa mga nakauna, basa agad. Tayo agad. Wala na tayong oras. Kindly. Ezekiel chapter 14 verse 19 to 21. Yun, gito pong sinasabi, o kung ako'y magsugo ng salot sa lupaing yaon, at aking ibugso ang aking kapusukan sa kanya na may kabagsikan upang mahiwalay ang tao at hayop, bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon. Nabuhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi sila mga gliligtas na mga anak na lalaki o babae man, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran, sapagkat ganitong sabi ng Panginoong Diyos, gaano pa nga kaya kung aking pasapitin ang aking apat na mahigpit na kahatulan sa Jerusalem, ang tabak at ang kagutom at ang mabangis na hayop at ang salot upang ihiwalay roon ang tao at hayop. Amen. Tingnan nyo, pakihanda po yung sinabi ko kanina, Revelation 19 verse 15, din Colossians chapter 3 verse 19-23. Ang COVID-19 po ay kasama po sa salot. Ang COVID-19, kasama po sa salot. Kaya nga, nandito na po tayo sa huling siglo ng ating buhay. Ano ba yung mga pestilences na sinasabi diyan? Paki-plus nga sa English. Isa-isay natin. Medyo yung Tagalog, naman ang daming nililihis. Paki-plus yung English. Mukhang natulog yata sa kangkungan yung ating mga ano. Sinabi rito, if I send a pestilence into the land and pour out my fury upon it in blood, so cut off from it man and beast, though Noah, Daniel, and Job were in it, as I live, saith the Lord God, they shall neither, or deliver neither, son nor daughter, but deliver their own souls by their righteousness. By their righteousness. For those saith the Lord God, how much more when I send my poor sore judgment. Poor sore judgment. Hindi basta-basta ito. Maminamahal. Yan o, yung sinasabi o, poor sore judgment upon Jerusalem. This word, tabak, gira, and the famine, gutom, and the noisome beast. Ano yung noisome beast? Yung mga nakakamatay na mga darating sa huling panahon. Mayroon po diyan hindi lamang yung pong mga grasshopper. Mayroon po diyan yung tinatawag na yung makamandag na kapag ikaw ay kinakagat, hindi ka abuti ng 5 minuto, mamamatay ka maliban sa ahas. Yung mayroon po siyang kamandag sa likuran na kapag kumagat, yun ang kakagat na ano, tawag niyan? Scorpion. Ang scorpion, maminamahal, alam niyo yung scorpion? Darating po yan. Yun po yung sinasabi rito, noisome beast. Yun pong mga noisome beast and the pestilences. Yung pestilences, kasama po ang COVID-19 sa pestilence. Naalala ninyo yung 10 salot sa Egypto? Amen? Kasama po yan. Nandyan. Ang sabi rito, papatayin ang lahat ng mga hindi naniniwala kay Kristo at patuloy na tumatangkilik sa aral ni Jezebel.
Sige, patuloy kayo. Kahit nalaman na ninyo ang katotohanan. Hindi kami nagkulang, pinaalalahanan kayo. Kung hindi kayo makikinig, I'm sorry to tell you, there is no heaven waiting for you. Fire, hell is waiting for you. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, Revelation chapter 19 verse 15, kindly. Revelation chapter 19 verse 15. Ito pong sinasabi, at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Oh, tingnan niyo. Oh, anong ibig sabihin diyan? Anong ibig sabihin dito, maminamahal? Revelation chapter 19 verse 15. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Ayaw ninyong mangangaral ako ng matapang dahil gusto natin puro love, love, love. Pinangaralan na kayo ng love, ayaw pa rin ninyong makinig. Ayan, darating mismo ang Diyos, ipakita ang kanyang kabangisan. Mga matay lahat ng mga tumatangkilik sa aral ni Jezebel. So, hindi lang pala sa Church of Tiatira, dito rin pala sa church ng iba't ibang iglesia, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibayong dagat, amen, dahil we are talking about the church, and this church is the believer, mga mananampalataya. Alam natin yan. Amen? So, last verse, sinabi ko, Colossians chapter 3 verse 19 up to 23. Amen. Ganito po ang sinasabi, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na mga takot sa Panginoon. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, ang tanong, dahil ba tayo sinasaktan, nagagalit tayo sa mga ngaral? Dahil ba nasigawan tayo, napagsabihan tayo na ituwid na natin yung ating mga kamalian? Magagalit tayo kay Brother Boboy, kay Brother Noel, kay Brother Jobin, kay Brother Saldi, kay Brother Romy, kay Brother Alben? Sino pang mga tumatayo dito? Hindi ba tayo pwede magpasalamat na natuntun ang ating mga kamalian na ngayon gusto ng Diyos, gusto ng ating mahal na Panginoon ating maituwid. Makapagsisi tayo ng gusto sa ating kamalian na yan. Dahil may panahon pa, kaya nga ipinapangaral ang salita ng Diyos tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga tunay na mga anak. Kaya habang awitan natin ang ating mahal na Panginoon, do not exempt yourself. Huwag ninyong i-exempt ang inyong sarili. Na hindi kayo kasama, hindi ako kasama, kasama tayong lahat. Walang exempted dito. Pang-apat na iglesia ang ating pinag-usapan, imposibleng hindi mo pa maintindihan. 3 iglesia na lang. Mapiperfecto natin, malaman na natin ano mga kahinaan ng mga iglesyang ito. Awitan na natin ating malapangin. Praise the Lord. Hallelujah. Your call on my life took me on. Your love is in me
glory that I with you, my Lord. I want the world to know, God of mine forever and forever I'm with you. My life is paid in the price, your sacrifice redeemed my soul. God of mine forever and forever will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. God of mine all, I surrender. Yes, Lord. My Hallelujah. heart is rest in your word. Praises will not be enough to show how my love for you has grown. Nothing matters when you're here with me. In the end, just to hear you say, well done, bowing before your throne. God of mine forever and forever I'm with you. My life is paying the price, your sacrifice redeemed my soul. God of mine forever and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Hallelujah, amen, Lord. Thank you so much for the sheets. God of mine forever and forever I'm with you. My life is paid in the price, your sacrifice redeemed my soul. God of mine forever and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Mami na mahal, laging pinapaalala ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, am I therefore your enemy because I tell you the truth? Laging nauunahan tayo ng galit, puot. Ano pa mang mga bagay, kapag ang ating mga kapritso, ating mga kahinaan, ating mga ginagawa, ang napapakialaman ng mahal na Panginoon. Hindi tayo natututong magpasakop, magpasalamat, dahil tinuturing natin na tayo'y perpekto sa harapan ng Diyos. Pero, ang salita ng mahal na Panginoon mismo, ang nagsasalita sa atin ng ating mga ginagawa, ay napakalayo sa inaasahan ng Diyos. Ngayon ko napagtanto
na kapag ang ating minamahal, ginagalang na Pastor Beloved Mama Dear, nung araw nung kami po ay pinapalaki pa sa kanilang mahusay na pagtuturo, sa kanilang minagaling na talagang pag-uunawa sa aming mga kanya-kanyang kahinaan. Minsan nasasaktan ng aming mga ego, nasaktan ng aming po mga pride. Pero habang nasasaktan kami, sumasarap ang aming paglilingkod sa Diyos at pagpapagamit bilang mga manggagawa sa ubasan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon ko napagtanto na darating pala ang araw na ang mga pinapangaral nila, kami naman ang mangaral. Ngayon ko nalalaman at nakikita sa mga Kristiyanong nagmamatigas, tirible ang katigasan ng ulo, katigasan ng puso. Grabe ka perpekto sa kanilang mga sarili. Pero ang salita ng Diyos, paminamahal, ay hindi natin pwedeng baliin. Ang salita ng Diyos ay salamin sa ating mga pagkakamali. Ang salita ng Diyos ang magtutuwid sa atin. Dahil gusto ng mahal na Panginoon tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sayang ang aming mga pangangaral. Sayang ang mga pangangaral ng ating mahal na Pastor Beloved Mama Dear kung tayo lamang ay tapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya kailangan kayong saktan. Kaya kailangan kayong turuan. Pagsabihan sa inyong mga ginagawa. Salamat sa mahal na Panginoon. May mga matatapang pang mga mangangaral na talagang tinutuwid ang ating mga kamalian. Dahil gusto naman ng Panginoon, lahat tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Gusto naman ng Panginoon, walang maiwan sa rapture. Grabe na inyong mga ginagawang mga pagkakamali. Kahit anong takip, kitang-kita na yung mga panlalamig ninyo. Yung paglabag ninyo sa kautusan ng Panginoon, harap-harapan sa inyong ordained preacher. Sa mga mangangaral, makapagtatago ba kayo? Ipinagbabawal natin, sex before marriage, hindi pwede. Pero ginagawa ninyo. Ligawan dito, ligawan doon, ginagawa ninyo. Hindi kayo masawata sa pagtitiktok, sa pag-email. Ang dami ng nangabaliw. Nasisira ng ulo. Galit na galit kayo sa mga mangangaral. Pero mga mangangaral, nagmamahal pa rin sa inyo. Inuunawa, iniintindi ang inyong mga pagkakamali. At hindi kayo sinasampulat at pinapahiya sa inyong mga pinagagawa. Kayo mismong nakakaalam sa inyong mga sarili. Dahil protektado namin ang inyong mga dignidad. Dahil sino ba naman ang magsisiraan dito? Walang magsisiraan dito. Ang mga nagsisiraan dito, ang sinisira nila at kanilang sinisira at kanilang pinagwiwikaan, sila mismo na nagsasalita, sila yung mga sakop sa doktrina ni Jezebel. Sila ang sakop doon sa mga inaayawan ng Diyos sa iglesia ng Thyatira. Kaya kung nahabag ka sa sarili mo, lumabas ka, umalis ka diyan sa grupo-grupo na yan. Magpakatino ka. Kanya-kanya ang kaligtasan. Work out your own salvation with fear and trembling. If you love your salvation. For salvation is a great matter of importance, sabi ng propeta ng Diyos. Umalis ka sa pagiging fornicator. Umalis ka sa iyong pagiging idol worshiper. Umalis ka diyan sa mga doktrina, yung mga samot-saring mga paniniwala, pagtitiwala. Obey your parents in the Lord, for this is right. Makinig ka sa itinalaga ng pastor mo, dahil dadalhin ka sa langit, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo na kina't mapagpala namin Diyos sa malapit sa langit, amin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi namin sadyang saktan ang ninuman. Ngunit mahal na Panginoon Jesus, sinabi mo mismo sa iyong mga salita, in everything there is a season
Panahon sa bawat panukala, panahon para sa mga lahat ng bagay. Salamat sa iyong mga salita na nagtutuwid sa amin. Salamat sa aming mga pag-aaral na yung mga salita na nalalaman namin ang mga nararapat naming gawin. Ayaw namin magkatulad ng iglesia ng Thyatira. Hindi kami naniniwala sa doktrina at turo ni Jezebel. Sa lahat ng kanyang panlilinglang sa iglesia ng Thyatira. Ibig naming makatakas sa apoy ng impyerno. Kaya kahabagan mo ang mga anak mo, ang iglesia mo dito sa San Carlos at sa lahat ng dako na napakinggan ang pangangaral na ito. Kahabagan mo ang aking minamahal iniibig ng mga kababayang Pilipino sa buong mundo, aking kapwa-tao, nangailangan ng kaligtasan, mahal na Panginoon, bago dumating ang salot sa mundong ito, bago magtagunaw, makalapit sila sa iyo, maangkin nila, makilala kanila na kanilang Diyos, maangkin nila iyong pangako, ang langit, ang buhay na walang hanggan na malapit na naming angkinin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, dinadalangin ko ang lahat ng ito. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Thank you so much, dear God, for answering our prayers. Ipatok niyong kanang kamay sa inyong mga ulo. Sa parte ng mga karamdaman, banggitin niyo leukemia, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, hallelujah, asthma, hallelujah, ang uri ng cancer, hallelujah, leukemia, sa pangalan ni Jesus, sa pangkalahatang panalangin ng propeta ng Diyos, hallelujah, Evangelist Will Estrada Almeida, amoy sinasaway ang lahat ng uri ng makaramdaman, hallelujah, doktrina ni Jezebel, sa pangalan ni Jesus, cast out my beloved brethren, hallelujah, lupayan mo na kami, mga Panginoon, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, palubay mo na kami sa mga gawa ng demonyo, sa aming minamahal na mga kapatid, hallelujah, magpasakop, tumalima, sumunod si banal na kalooban, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. We're healed in Jesus' name. Di mo nyo kahirapan. Cast out from us in Jesus' name. Complete healing and deliverance I pray right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Say hallelujah. Praise the Lord. Say hallelujah. Praise the Lord. 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 Lakasan ninyong hallelujah. Praise the Lord para mapalaya kayo. Mapalaya tayo. Amen. Tatawanan tayo ng mga alipuris ni Jezebel. Amen. Pag hindi kayo mag-hallelujah, praise the Lord ng malakas, tumalong 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, magtatagumpay tayo sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sabi niya, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor unto thee, Lord, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Praise the Lord. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves you one more abundantly. Brother Noel, praise the Lord. Purihin natin mga pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Lord and Preacher, beloved Brother Buboy Nier, sa mensahe ng kaligtasan. At bago tayo dumako sa ating mga regular announcement, mga minamahal ko, ay atin po munang bigyan ng puwang yung atin pong special project, ang pagkukumpuni po ng atin pong bubong, mga minamahal. At kasunod po niyan, mga minamahal ko, ay yung pag-i-improve din ng atin pong mga comfort rooms, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa totoo lang, napakarami pong mga dapat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang gawin pa, mga minamahal ko. Kaya huwag manghinawa ang mga anak ng Diyos, sapagkat tayo rin naman po, mga minamahal ko, ang direct beneficiaries, mga minamahal ko, ng mga improvements na ito, ng mga projects na ito. Amen po ba? Malakas na amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Atin lamang pong i-update yung ating pong nalikom na halaga. Last July 11 to 14, tayo po ay nakakuha ng 1,777 pesos. Last July 16, Friday, tayo po ay nakalikom ng 310 pesos. At nung Sunday, that was July 18, mga minamahal ko, tayo po ay nakakuha ng 1,382 pesos. So meron po tayong cash on hand
na narimit na po sa ating beloved Sister Vines na 3,469 pesos, mga minamahal ko. At ang ating beloved ordained preacher po ay nagpaluwal na ng 6,000 pesos. So marami pa tayong, malaki pa yung balansi natin, mga minamahal ko. Kaya't naikabit na po yung siyam na piraso ng yero, mga minamahal. Amen? Amen? At meron pang isang natira, mga minamahal ko. At yung mga medyo tumatagas pa, mga minamahal ko, sapagkat kapag tayo po yung ating beloved elder, ang sabi niya, mga minamahal, pag nasa bubong ka na talaga, mahirap nang makita yung mga butas-butas, mga minamahal. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, atin po yung i-repair, mga minamahal ko, at tapalan ng Vulcasil o nung mga inapantapal, mga minamahal ko, para hindi na po tumagas yan. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At kung mayroon pang mga yero na dapat pang palitan, mga minamahal ko, atin pong mapalitan, mga minamahal. Purihin natin dakilang Diyos. At dagdagan po natin, mga minamahal ko, ang atin pong kasalukuyang proyekto, mga minamahal ko, para atin na pong maisakatuparan lahat. At sunod-sunod na po, mga minamahal ko, until December, mga minamahal ko, marami tayong mga improvements na gagawin para sa ating pong mga minamahal ko, hallelujah, ating pong bahay sambahan. At narito po ating mga beloved elder, ating beloved Brother Saldi de Guzman, para ipanalangin po yung ating pong special offering. At ang mahal na Panginoon magpala po sa ating lahat, mga minamahal ko, na bukas ang palad na makabahagi sa mga minamahal ko proyektong ito. Praise the Lord. First Lord, dumalangin po tayo, mga minamahal, sa ating pagbibigay para sa special offering. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Mamang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamahal na si Kristo. Po rin papasalamat, mahal na pa yung sa ito ng pagbibigay ng aming special offering, mahal na pa yun para po sa proyekto namin, mga sirang bubungan, mahal na pa yun pag dumating ang tagulan, mahal na pa yun na hindi magkaroon ng tagas, mahal na pa yun. At sa mga ibang proyekto po, mahal na pa yun namin isasagawa, mahal na pa yun. Kaya pagpalain mo po ang ito, basbasan, mahal na Panginoon, barik mo po, mahal na Panginoon, na di mabilang na pagpapala, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon, pagpalain mo po ang bawat trabaho, negosyo, hayupan man pananim ng iyong mga anak, kahit ang uri ng pinagkakitaan, mahal na Panginoon. Sa iyong mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, pagkalooban mo din po, mahal na Panginoon. Upang lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, magamit mo, mahal na Panginoon, sa lahat ng uri ng pagbibigay, mahal na Panginoon. Salamat po, higit sa lahat, pagpalain mo po ang iyong mga anak na pagpapalang spiritual, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At ang wala Panginoon po ang magpala sa lahat ng mga kapatid na talagang bukas ang kamay, bukas ang palad, mga minamahal ko sa kanilang po mga extra givings. Praise the Lord. At sa ating mga regular announcement, mga minamahal ko, patuloy po ang ating pong pagsasagawa ng 3 beses na pananambahan sa loob ng 1 linggo. At sa darating na Miyerkules, mga minamahal ko, hallelujah, ay darating na Friday, mga minamahal ko, yung ating pong mga minamahal Friday overnight worship, mga minamahal ko, yan po nag-uumpisa ng alas 9 ng
gabi ng Friday at natatapos po tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At yung ating Sunday General Worship, mga minamahal ko, alas 9 po ng umaga hanggang alas 3 o umaabot po tayo ng alas 4 ng hapon. At itong ating midweek service, mga minamahal ko, ay alauna hanggang alas 5:30 ng hapon, mga minamahal ko. Ito pa rin po yung, dito pa rin po sa ating address, mga minamahal ko, 157 along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Purihin natin ang pinakamamalapan ni Jesucristo. Meron po tayong lay hands sa mga magpapalay hands po, mga inal. Dati na po tayong manalangin dyan sa ating po mga upuan. Para mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang ating po mga panalangin, mga minamahal ko, hallelujah, ay bigyang tugon ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At yung ating pong Tuesday, mga minamahal ko, na Bible study sa may Barangay Tibag, wag po nating kaligtaan, mga minamahal ko, na daluhan ang nabanggit, mga minamahal ko, na Bible study, dyan po sa may Benitez Residence, mga minamahal ko. Patuloy po nating suportahan yan, magdala tayo ng mga baguhan at para tayo po ay makapagbunga. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Yung atin pong TV program tuwing Sabado po yan. At yan po ay nag-uumpisa, mga minamahal ko, ng 11:30 ng gabi, mga minamahal ko, ng Sabado. At natatapos po yan ng 12:15 to 12:30 ng madaling araw. Sa may Channel 8 po sa ating lokalidad, at Channel 4 po, mga minamahal ko, sa dako ng Maynila. Purihin natin ang pinakamamahal at Panginoon Jesucristo. At nandyan po yung ating offering box. Huwag po tayong mga minamahal ko magsawa, mga minamahal ko, na maghulog ng ating pong ambag, mga minamahal ko, para manatili, mga minamahal ko, yung ating pong pagsasahimpapawid, mga minamahal ko, ng ating pong TV program. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kung wala na pong nakaligtaan, mga minamahal ko, praise the Lord. Amen? Tayo na po sama-samang tumayo. Tayo na po, mga minamahal ko, manalangin, mga minamahal ko. Narito po ating beloved elder, muli sa kanya pong pangunguna sa ating pong pananalangin ng pagtatapos. Ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Praise the Lord. Pastor, dumalangin po tayo, mga minamahal, sa pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamalapan ni Kristo. Kami po yung nagpupuri, papasalamat sa taglay po namin kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod sa hapon na ito na pinagpalat nila ng Son mo, mahal na Panginoon. Mula sa pag-iimsi sa makalangit na awiting joyful at solemn song, mahal na Panginoon. Sa buhay na patutuunan yung mga anak, mahal na Panginoon, salamat po, mahal na Panginoon. Espesyal na awitin po ng aming beloved Finest Generation Choir, Youth and Singles Choir, combined, mahal na Panginoon, ng pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan. Na siya naming kagalakan ng kayamanan, mahal na Panginoon, aming kalakasan, mahal na Panginoon, salamat po sa bahagi ng pagbibigay namin kaputando maging sa special offering, mahal na Panginoon. Higit at lubos po namin pinasasalamatan, mahal na Panginoon. Ang dakilang banghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming iniibig na mga ngaral na siyang tanglaw, gabay sa lamin ng aming buhay. May dakilang pag-ibig, kapangyarihan at katotohanan, mahal na Panginoon. Patuloy namin dinadalangin, mahal na Panginoon, malusog, malakas ang pangatawan. Mahabang buhay pa po ipagkaloob mo po aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Aming kagalakan, mahal na Panginoon, muli mo siyang tayo sa banal na pulpito upang mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Sa araw po, mahal na Panginoon, muli namin pagtatagpo sa lugar na ito, mahal na Panginoon, upang bantayan namin ang aming mga kaligtasan, mahal na Panginoon, utos mo sa amin na kami mga puyat. Araw po ng Biyernes, pagbuklodin mo kami maligaya, naglilingkod sa iyo tulad ng una namin pag-ibig. Ang iyong mga anak, matumalikod ng hinat ng lulupay-pay, mahal na Panginoon, hindi namin kasama tumanggap, nagpabautismo sa banal mong pangalan. Lagi mong ipuin, panawa, mahal na Panginoon, kalagayan ng kaligtasan na pinagsumakitan mo sa amin sa krus ng Kalbaryo, maging sa lupang ito. Mahal na Panginoon, na siya naming kaligtasan, mahal na Panginoon.
Salamat po, mahal na Panginoon, kung paano mo kayo pinarating na maluwalhati sa lugar na ito. Mahal na Panginoon, ganun din po. Sa pansamantala na yung pag-iway-hiwalay, mahal na Panginoon, sabahan mo po ang bawat isa sa amin, ligtas at maluwalhati na pagkaratingin mo sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Sa pangkalatang panalangin po, ang beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sumamin nawa ang kapayapaan, kagalakan, mahal na Panginoon, nagmumula sa iyo. Sa lahat ang pag-ibig ay sumaming lahat, maging sa aming kapwa-tao, mahal na Panginoon, upang kami maging ilaw at sinansanlibutan ito, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, ito po sa amin na yung panalangin. Sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord.